respect to this particular witness, Magleo, may we know how long your direct examination will be? Just for the guidance of the committee, and then we will allow interpellations thereafter. Mahaba-haba po ito, marami siyang sasabihin. So baka it will ng mga 30 minutes. 30 minutes. So, it could be less. It could be less. Hanggang so 12:30. Is it safe to assume that per witness 30 minutes tayo? Yung pong iba mas mabilis kasi maigsi lang yung iba eh. Pero yung iba talagang mga ganon, mga 30 minutes. 30 minutes. So 6, 3 and... Di ba? More or less. Kasi anim. Opo. Maximum yun. Maximum. Kasi baka pwedeng bumaba rin. Maximum na siguro because what I'm going to do, hindi ko na susundin yung talagang strict rules of court na procedure. Please. Parang para mapabilis lang, hindi na tayo magiging strictly to follow the, we will relax the rules of court. Opo. So, for an orderly conduct of the proceeding, ang gagawin po natin, isa-isa ay ipapasok natin. After that, magdidirect si Secretary Aguirre, and then we will open the floor for interpellation, and then comes the next witness para makafocus tayo dun sa particular witnesses. Okay, so are we ready? Andiyan na ba? Mr. Secretary, are you confident that we can cover 6 witnesses today? Kasi kung hindi, pwede nating i-manage ito na kung ilan lang ang pwede talaga. Kasi yung 30 minutes mo, plus yung interpellation, yun ang hindi natin masabi. Siguro, sa tingin mo, ilan ang mga witness na pwede natin i-cover ngayon? Minimum 3 hanggang 4. 3 and 4. 3 to 4. So siguro ano na muna natin. Bilisan po natin para makover lahat. Although meron kasing portions na talagang hindi maaaring bilisan at si Magleo muna ang ating isa lang ngayon. Nasaan si Magleo? Yan na ba? O ikaw. So, Comsec, please. Comsec? Please take his oath before we proceed. State your name. Do solemnly swear. Dolfo Magleo. Do solemnly Do swear. solemnly swear That I will tell the truth. that I will tell the truth, The whole truth. the whole truth, And nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Okay, Mr. Magleo, do you wish to be assisted by a counsel? Meron ka bang abogado? Yes, Your Honor. And sino itong abogado mo? Attorney Salvador. Attorney Salvador. Nasaan si Attorney Salvador? From the Public Attorney's Office, Your Honor. Saan siya? Here, Your Honor. Sige. So, please be reminded that your role is just to assist him in the protection of his rights, no? Pero yung sasabihin dapat manggaling sa kanya. Okay? So, yung buong katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Okay. So, can you please, anong pangalan niyo po? For the record, counsel.
Attorney Rigel Salvador po from the Public Attorney's Office. Rigel, Your Honor. IGEL. Rigel Salvador from the PAO. Assisting witness Magleo. So, Mr. Secretary of Justice, please proceed. Thank you very much, Mr. Chair. With the kind permission of the Honorable Chair, may I proceed? Ginoong Rodolfo Magleo Itamayo. Mr. Secretary, Mr. Chairman, just clarity, have they been informed of the immunity granted to them? And are they expressly admitting it? Because that's a requirement under the law, just to be clear. And the condition attached there that they should state and nothing but the truth, so that the immunity will apply to them. Mr. Magleo, kanina habang kayo nasa labas ay nagkaroon sa application ninyo ay pinirmahan na ni Speaker na kayo ay magbigyan ng immunity sa pagtestigo. Nangangahulugan na yung lahat ng dito sa investigasyong ito ay hindi magagamit laban sa iyo kahit saang forum. Ngayon, pero mayroon niyang kondisyon na ang sasabihin ninyo ay yung buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Immunity mong ito na mayroong kondisyong ganon? Opo, Your Honor. So, it please is accepted, proceed, Mr. Chair. Please proceed. Ginoong Rodolfo Magleo Itamayo. Sabihin mo nga sa kagalang-galang na kumiting ito ang mapapagkilanlan sa iyong pagkatao, taga saan ka nakatira? Ilan Ako po ay dating Chief Inspector ng Philippine National Police. I was convicted of kidnapping last 2004, and I was at maximum security compound since April of 2000 until now, Your Honor. Sinabi mong ikaw ay dating Chief Inspector ng Philippine National Police at ikaw ay nakakulong ngayon sa maximum security compound. Alam mo ba itong isang organisasyon na Kalasag Organization, kung ano ito? Isa akong found organization, Your Honor. It's an organization of former Philippine National Police, Integrated National Police, and the Philippine Constabulary, Your Honor, kung saan ako ang chairman ng 2 beses, Your Honor, until now. Ngayon, ito bang si DOJ Secretary Laila de Lima ay kilala mo? Kilala ko noon pa, Your Honor. And the first time we personally met was sometimes on mid-year of 2011, Your Honor. Ito bang New Bilibid Prison, ito ba'y papaano, ano ang kilala ito ng anong mga pangalan? Katulad ng Las Vegas, Your Honor, during the tenure of then Secretary de Lima, the maximum security compound ay tinaguriang Little Las Vegas. And Wild West, Your Honor. And may I explain that, Your Honor? Sige, tuloy mo. Little Las Vegas. Dahil maraming concerts na nangyayari, Your Honor, and it was not ordinary concert. Ba't ang mga concerts itong sinasabi mo? Anong concerts to? Concert ng mga celebrities, Your Honor. Ng mga famous celebrities. Katulad ng mga nino? Nila Freddie Aguilar. Siya, plain singer siya. Sharon Conita. Mocha Girls, performances of Mocha Girls. Ethel Boba. I do not know. I cannot recall the name of the dancers anymore, Your Honor, and several comedians. Honor. Nung panahong ito na head ng DOJ si Secretary de Lima,
Meron bang mga cellphone ng mga inmates nun? Yes, Your Honor. I stated in my affidavit during the time of Secretary De Lima, directorship nila, Director Pangilinan, and Director Bukayo, almost 80% of the inmates have cell phones, Your Honor, and gadgets, Your Honor. Nag-mention mo yung meron kang ginawang salaysay. Totoo ba yan? Yes, Your Honor. Meron ka bang copy? Yes, Your Honor. Ilang pahina yan salaysay na yan? Four copies, Your Honor. Four pages? 4 pages? Four pages, Your Honor. Yan bang salaysay mo yan ay puro katotohanan ng nilalaman? Yes, Your Honor. At yan ay sinusumpan mong muli sa ngayon? Ngayon, sinabi mo dito sa inyong salaysay, nahawak mo ngayon na sana'y lagyan natin ng marka bilang Exhibit A, na ang maximum security compound ay nabansagan bilang Drug Trade Center of the Philippines. Ano sinabi ito? Naging drug trade center of the Philippines during the time of then Secretary De Lima, Your Honor. Dahil rampant po sa Bilibid, sa maximum security compound, doon ang trading ng drug business sa buong Pilipinas, Your Honor. Maraming Chinese nationals, Taiwanese nationals, Malaysian nationals, and the Hong Kong nationals na nakulong na drug lords, Your Honor. And they have their respective Pinoy drug lords, Your Honor, to do the local marketing, Your Honor. Some big-time drug lords outside ay nag-order directly from the Chinese drug lords, Your Honor. Hindi lang yun, Honor, pati sa loob ng maximum security compound mismo, Your Honor, ay maraming droga. Sinabi mong maraming mga na nandun sa maximum at sila ay nagdi-deal ng droga. Totoo ba yan? Opo, Your Honor. Ipaliwanag mo nga sa kagalang-galang na committee natin kung papaano ang takbo ng negosyo o ng drug trade sa loob ng Bilibid. By means of, Your Honor, texting, calling, Your Honor, let's say, itong drug lord, itong Chinese drug lord, no? Supplier siya, no? Mga big time na Pinoy players sa loob ng maximum ay lumalapit doon sa big time Chinese drug lord, no? Itong mga Pinoy players outside, may mga agents sila sa labas, no? Covering Luzon, Visayas, and Mindanao, Your Honor. Through cell phone, Your Honor, magkukontakan sila. Yung tao ng foreign national drug lord ko, siyang magbibigay ng droga doon sa tao ng Pilipino at sa labas. Yan ay sa labas Just ng trading, Bilibid. trading lang ang sa loob, Your Honor. So ang order ay ginagawa sa loob ng Bilibid, pero ang transaksyon ng pagpapalitan ng pera at droga ay sa labas. Ganun Yes, ba? Your Honor. Yes. Ngayon, sino-sino? Mag-name ka nga, o pangalanan mo nga ilang mga sinasabi mong... Peter Ko, Your Honor. Ben Marcelo. Sino pa? Jackson Lee. Yonyeng. Ang Si. Jimmy Ang. Oh. Okay. Maipapalayo lang naalala ko, Your Honor, hindi na tunay ng pangalan kasi ang mga Chinese, puro nicknames ang pangalan nila. Okay, so yan ang mga... Nasaan sila ngayon, yung mga pinangalanan mong yan? Saan sila nakakulong? Yung iba ay nasa building 14, Your Honor, at may nabanggit ako. Maximum pa rin, Your Honor. Ngayon, sinasabi mong malaking pera na pag ang inorderan mo ay itong mga Chinese drug lords katulad ni Peter Ko, di ba? Sabi mo, malaking pera na ang nagpapalitan? Opo, Your Honor. Bakit mo nasabing malaking pera ang nagpapalitan? Pag ang inorder na yung mga big drug lords katulad ni Peter Ko. One time, Your Honor,
month of September 2012, I had a drinking spree with JB Sebastian, Peter Ko, Agoho, at iba pa. Big time. I was only invited, Your Honor, and then biru-biruan kung ano-anong topic na pag-usapan. Doon tumanim sa isip ko yung nabanggit ni Peter Ko, ang collectibles niya, Your Honor, ay almost 1 billion, Your Honor. Collectibles for that month, Your Honor. Collectible lang yun sa isang buwan lamang. Usually, Your Honor, mga pag mga ganong 3 months duration, Your Honor, yung mga ganong collectible. Ngayon, sinabi mo rito sa paragraph 5 ng iyong affidavit na nakilala mo ng personal si Laila de Lima at si Ronnie Palisok. Dayan. Kailan ito nangyari? It was on the mid-year of 2011, Your Honor. For the first time, na-meet ko personally then Secretary Laila de Lima at si Ronnie Palisok Dayan, Your Honor. Circumstansya o pagkakataon at kayo ay na-meet mo si Secretary de Lima at saka si Ronnie Dayan? Apat kaming inmate leaders noon, Your Honor. Tinawagan kami, pinatawag kami ni Secretary de Lima sa BCJ Park inside the maximum security compound. Pumunta kami doon, and then sinalubong ako, nandun na kami sa kubo. Sinalubong ako nitong si Ronnie Dayan, dahil kababayan ko raw siya. He introduced himself as captain from the Philippine Army. Nalaman niya na chief inspector ako ng police, so nagkakwentuhan kami. He told me, ikaw kabayan, leader ka rito. We were talking in our dialect, Your Honor, Panggalatok. Sabi niya sa akin, ikaw kabayan, aasa ako sa iyo, tumulong ka sa Biocor, may kalasag kayo para ma-maintain ang peace and order dito sa maximum security compound, Your Honor. At may mga pinag-usapan pa kami, Your Honor. So anong nangyari doon sa nung kayo ipatawag? Ilan ba kayo? Apat na inmates ni Secretary de Lima? Yes, Your Honor. Ano ang bukod doon sa pagpapatawag na yun? Ano pang sinabi sa inyo? Tungkol sa sinabi ni Secretary de Lima sa amin. Okay, kayo, aasa ako na kayo ay tutulong sa pag-maintain ng peace and order dito sa maximum security compound. May mga bagay-bagay pang mga sinabi, hindi ko na maalala yung mga iba. At the end part, sabi niya kay Ronnie Palisok Dayan, Ronnie, kunin mo ang cellphone numbers ng apat na yan at ibigay mo rin ang numbers ko sa kanila. Binigay mo na yung apat ang cellphone ninyo kay Ronnie? Yes, Your Honor. Ni Ronnie yung cellphone ni Secretary de Lima? Yes, Your Honor. Anong instruction ni Secretary de Lima sa pagpibigay ng cellphone niya sa inyo? Kung meron. After that, Your Honor, pag-meet namin, kami dalaw lang ni Ronnie Dayan ang nagko-communicate through cellphone, Your Honor. And before, bago ko i-detail yun, Your Honor, pwede bang sabihin ko muna yung napag-usapan namin ni Ronnie Dayan bago kami umakyat ng kubo para makausap si Secretary de Lima. Sige, pag-usapan ninyo. Pakisalaysay mo. Bago kami umakyat ng kubo para mag-usap, para kausapin na as an audience kay Secretary de Lima, bilang Panggalatok, first time namin nag-usap bilang magkakabayan, ay cordial yung conversation namin. Sabi ka ni Ronnie Palisok sa akin, kabayan, si Secretary de Lima sa May 2013 ay senador, si Secretary de Lima. Sabi ko sa kanya, napakaswerte mo kabayan, magiging bodyguard ka ng isang senador. Hindi ako magiging bodyguard kabayan. Bakit naman? Sabi ni ma'am sa akin, kakandidato akong mayor sa Orbistondo, Pangasinan. Sabi ko na sa kanya,
wow, big time ka na pala ngayon, dami mong hindi, si ma'am ang gagastos para sa akin. Sabi, pag pinagmaybang pa niya, sabi niya, alam mo, tayong mapanggalatok, sabi niya, macho tayo. Sabi niya, yan ang puna natin sa buhay. Sabi ko naman, Your Honor, sabi ko, dapat magpamacho ako para paglabas ko ng kulungan, may magpupundo rin ng pagkakandidato ko sa pagka-barangay captain. Sabi ko, Your Honor. O yan ang sabi ni Ronnie Dayan dun sa sabi mong yun. Tawa na lang kami, Your Honor. Apira na lang kami, Your Honor. Ba't nagtawanan kayo? Iniyabangan niya ako, konting yabang din na ano. Okay, yun ni Ronnie Dayan kay Secretary de Lima kung meron. He told me that he's a chief escort and bodyguard of then Secretary de Lima, Your Honor. Ito'y 2011 pa lang. 2011, mid-year of 2011, Your Honor. Ano pang nakita mo sa pagiging bodyguard or security ni Wala, Ronnie Dayan kay Secretary de Lima? Your Honor, wala akong nakita. Pero I could read between the lines. I could sense it. Anong Na nabasa mo? may intimate, Your Honor. Ano ba yung intimate na parang nabasa mo? Although you could read between the lines. Anong Your Honor, ang isang naging major ako, so mas mataas yung salary ko sa isang captain. And here comes isang ordinary captain na taga-baryo sa Orbisto, Pangasinan, no? Mali lang sahod niya. And here ako na pupuntuhan daw siya ni Madam, ni Secretary de Lima. So something is intimate, Your Honor. Ngayon, alam ba ni Secretary de Lima na may cellphone kayo? Nakita ba niya? Hindi po, Your Honor. Pero binigyan namin ang mga cellphone numbers namin, Your Honor. Pagkakuha ni Ronnie, Secretary de Lima, pinakita. At pinabigyan din niya yung cellphone number ng Secretary sa amin. By that alone, Your Honor, alam niya may cellphone kami. Sinabi mong nag-mention ka ng JB Sebastian. Sino ba itong JB Sebastian? JB Sebastian, Jose Niño Sebastian. Kilala ko po siya, Your Honor. Bakit naman siya nakilala? Sa komando ako, Your Honor, at isa akong confident sa lahat ng bagay-bagay, Your Honor, even personal matters. Ang ibig mo ba sabihin ay si Ronnie Sebastian ay isa ring high value, si JB Sebastian ay isa ring high value inmate? Talagang nakukulong din siya? Yes, Your Honor. Ngayon, sinabi mong naging confidante ka niya. Sabi yung ikaw ay naging confidante ni JB Sebastian. Ang very striking na nangyari sa Bilibid na nakakagulantang ay yung pag-transfer ng tinaguriang Bilibid 19, Your Honor, na nakita ko ano siya kagaling, ano siya ka-influence, na naging king of drug lords sa Bilibid, Your Honor. Ipaliwanag mo nga yung sinasabi mong yan para maintindihan ng ating mga tagapakinig. 3 days before na-transfer ang mga tinaguriang Bilibid 19, and a night before they were transferred, Your Honor, sinabi niya sa akin, on the last night, on the night before the transfer, sabi niya sa akin, Ilang minutes na? Sir, sabi niya, tingnan mo ang mangyayari mamayang madaling araw. Tingnan mo ang mangyayari mamayang madaling araw. Wala na rito ang mga mayayabang, yung mga lumalaking ulo, mga sagabal sa buhay ko.
Naintindihan mo ba yung sinasabi ni JB Sebastian sa'yo? Naunawaan Na ko, Your mamawala Honor. na yung mga mayabang at malaki ang ulo. Your Honor, yes, Your Honor, kasi 3 days ago, sinabi na rin niya sa akin, and here comes the final night, and night before, we had a drinking spree, Your Honor. Doon sa drinking spree mo yun, anong nangyari doon? Kung meron. Sinabi niya sa akin na maraming mawawala dito sa maximum ng mga foreign nationals and Pinoy drug lords, Your Honor. So, nangyari ba niya yun? Yes, Your Honor. Paano? Starting ng madaling araw, siguro mga between 4 to 5 ay sinerch ang mga kubol ng mga 19, no? At prior to that, Your Honor, it planned. The move was well planned, Your Honor. Hindi lang si JB Sebastian ang kumilos doon, Your Honor. May mga kasama siya na 3, Your Honor. Si ex-Superintendent Rafael Cardeño, Class 82 of PMA. Ex-Police Senior Inspector Loriman Manrique. And ex-SPO1 Edgardo Herrera, Your Honor. Sila nagplano, Your Honor. Kasi po, nakikinabang din sila kay JB Sebastian, Your Honor. Sila ang nakakaalam ng mga ginagawa ni JB Sebastian, Your Honor. Gaya ng yung mga gastos niya during time of Director Pangilinan, gumagasto daw siya ng in a single day, abot na 1 million ang gastos niya para sa Bucor, Your Honor, pag may Bucor Gastos nino? ni JB Sebastian. 1 milyon, isang araw? Yes, Your Honor. Okay. Bago natin ipagpatuloy yan, pakitingnan mo yung paragraph number 10 ng iyong affidavit. Meron kang sinabi dito na nakakalungkot man na leader, isa sa mga gang organization sa hindi nagtagal at pagkatapos silang buwan ay tinanggal kami sa aming posisyon bilang leader na hindi namin inaabot ang 50,000 lingguang kota ni Dayan. Paliwanag mo nga kung ano yung kota na ito. After we had a press Secretary de Lima, then Secretary de Lima, my communication with Mr. Dayan was through cell phone. 2 weeks after we met, palaging nagte-text sa amin, no? Sabi niya, we need kayo babanggitin ang pangalan namin, no? Forwarded sa amin lahat. Sabi niya na kailangan namin ng tulong nyo na panggastos sa opisina, sa DOJ, as required by then Secretary de Lima, Your Honor. Ngayon, dahil sa ang aking partner, hindi namin na-meet ang 50,000 per week. Ang naibibigay namin pagpupunta siya doon, si Dayan ay 3,000, 5,000, hindi pa abot ng 10,000, Your Honor. Hindi nagtagal ay ilang buwan ay natanggal kami, Your Honor, sa aming bilang Itong may isang drug lord na kayang magbigay ng 100,000 lang sa lingguang kota, ito ba'y sino yun? At yan ba yung kota niya? Tingnan mo sa paragraph number 10 mo. Yung last paragraph. Hindi ko alam kung nakapagbigay na 100,000, Your Honor, pero mamimit na ang requirement ni Ronnie Dayan, Your Honor. Na magbigay linggo-linggo ng 100,000. Kayang magbigay, Your Honor, pero hindi yata 100,000 para just like yung kuta lang, Your Honor, 50,000 a week, Your Honor. Okay, balik tayo dun sa naiwan natin kanina na kayo ay pagbalipat sa
New Bilibid. Ikaw ba'y kasama na nalipat sa Bilibid 19 sa NBI detention cell? No, Your Honor. Hindi ako big time, Your Honor. Isa lang akong nagtatrabaho, tumutulong sa mga kapwa inmates ko sa maximum magitan ng functions ng Kalasag Organization, Your Honor. So itong mga inilipat sa NBI, yan yung malalaking drug lords, tama ba? Yes, Your Honor. And may I explain, Your Honor, bakit sila ang napili? At yan ang drug lords na kakompetensya ni JB Sebastian. Exactly, Your Honor. Ipaliwanag mo nga. Yung mga tinaguriang Bilibid 19 ay inilipat dahil yung mga iba ay hindi na nakipag-cooperate kay JB. Dahil hindi naman talaga drug lord sa yung lahat ng Bilibid 19. Tinutukuhan sila na bibigyan kita ng 20 kilos, 30 kilos and make sure they dispose mo yan sa loob ng isang buwan. Hindi kaya ng mga yon. So,